Good afternoon. Andito ulit tayo sa SSBL Clinic. Bali, after 1 month ng micropigment ko, hindi ko siya trim, hindi ko siya sinave. So, bali, pinahaba ko siya para turuan ko kayo kung paano mag-shave ng buhok na naka-micropigment. Bali, ito na siya. After 1 month, nakikita ko na kung gaano kataas yung nawala at kung alin yung nagkakaroon ulit ng buhok dahil doon sa shampoo na ginamit ko. Then, pakikita ko din sa inyo kung anong razor yung ginagamit ko. Ito, yung ordinaryong razor lang na pang barbershop mismo. Yung sa mga manang barbers, mga ganon. Ito kasi, pag ito ginamit ko, hindi siya ganong skinhead. Unlike yung mga napapanood natin sa YouTube, sa ibang channel, yung ginagamit nila masyadong matalim eh. Parang pag ginanon mo, skinhead ka agad. Yung ganun kasi ayoko, gusto ko yung pang barbershop lang, yung zero lang. Bali ito na. Ito yung shampoo ginagamit ko. Ito, all natural to. Gugo. Ito yung nagpatubo ng mga baby hair na nandito. Yung lock yung nalagyan, tsaka yung mga natusok, yun yung mga tumubo. Yung mga dating parang skin na netong face ko, nagkaroon na siya ng butas. Yun yung tumubo daw. Ano ang pakita natin sa ating viewers kung saan talaga yung dating bald na area ng hair mo? Ito, bali, ito. Dito, mataas. Dito, tsaka dito. Itong part na to meron. Pero bumaba na rin siya, bumaba na. So, mapapakita natin sa ating mga viewers na itong part na to ay dating walang buhok at ito ay wala ring buhok masyado at dito ay halos nauubos na. Pero nakikita natin ngayon na nagkakaroon na siya ng buhok at according kay Joel, ito nasasalat ko, viewers, baby hair na meron siyang baby hair. I can feel the baby hair and I am hoping if he continues using the Gugu shampoo, can we show? This is our Gugu shampoo. This is SSBL Clinic Choice Gugu shampoo. Primarily, it is sulfate free. Yes, Doc. Sulfate Yes. free. And what is the best effective way para maging gumana ang ating Gugu shampoo is bawal mag-coffee, mag-tea, at mag-soda and alcohol. Explanation is, nagda-dry ang follicles, especially sa mga taong nagbabald na, kakalbo, namamatay ang follicles, nagda-dry. Okay? So, to be effective, itong aming gugo, kailangan behave ang gagamit para maging effective and beware of conditioner. Sa mga mahahabang buhok, iwasan natin maglagay ng conditioner sa ulo. Saan lalagay ang conditioner? Sa may batok, sa mga mahahaba ang buhok. Pababa. Oo. Simula sa likod, pababa. Bawal ang Pataas conditioner. pala. Ang conditioner ay hindi nilalagay sa ulo ha. Ang shampoo, saan nilalagay? Paturo mo, Joel, magmula sa likod. Sa likod, pataas. Yes. At pwede natin gamitin yan kahit twice a day at pwede din sa bata because tested and proven na pilansikan ng mata ko, hindi humapdi. Okay? At itong shampoo na to ay very effective and no harsh chemicals. So Joel, pwede ba natin pakita sa viewers natin uli anong part ng head mo ang may baby hair na? Dito, sa part na to. Tsaka to. Okay. Do you think this Gugu is effective? Yes, Doc. Bali, ginamit ko lang to. Parang less than a month eh. Nagkaroon na kaagad siya. May tumutubo na. Nasasalat ko naman siya lagi. Yes. When you're using the Gugu shampoo, you're not supposed to scratch your head. When using the Gugu shampoo, huwag natin kinakamot ang ating ulo dahil magsusugat yan. Yes. At saka, merong na-experience kadalasan ng ating mga gumagamit niyan is nangangate ang ulo. Mangangati yung ulo for a period of mga 5 days. Bakit? Kasi tumutubo ang buhok. Na-experience mo ba yung Joel na nangati Yes, yung Doc. ulo Dito. mo?
Yes. Tsaka minsan dito. Yes. Hindi ko mapigilan eh. Gusto kong kamutin. Huwag mong kakamutin. Kasi bumubuka na yung mga follicles. It's trying to open the skin. That's why it's itchy. So ulitin natin sa mga viewers natin. Kaya nangangati, hindi dahil nag-allergy kayo. Kaya yan nangangati dahil meron ng tumutubong mga buhok. At oras na tumubo, nawawala na ang kate. Hanggang ngayon pa ba, ay nakaka-experience ka pa ba ng pangangati? Minsan, Dok. Pero pag kinasalat ko, alam ko may buhok na siya. Kaya hindi ko ganong kinakamot. Ginagamit ko to 3 times a day sa umaga. Kasi syempre, di ba, pag gising natin, may mga oil yan. So, kailangan hugasan natin para maiwasan yung pagkasulog ng follicles dahil din sa oil. Pagkapasok, tsaka bago matulog, mag-shower, nagamitin ko pa rin siya. 3 times a day. Mga paps, mga kaibigan ko dyan, kapropa, mga nakakilala, mga ka-gym. Ito, try nyo to. Sulfate free to, so mas maganda to, all natural gugo. Bali, ito na. Bali, dito na tayo. Sisimulan ko na kung paano mag-trim ng hair na naka-micropigment. Bali, susundan lang natin lahat. Kung ano yung tubo ng hair mo, dapat pasalubong tayo. Hindi pwedeng paganyan. Para mas makat natin ng maayos yung buhok. Bali, sisimulan ko na. Siguro dito muna ako mag-isimula. Paakyat. Bali, kung makikita nyo, mapapansin nyo na yung micropigment na meron din dito. Ayan. Bali, mamaya kikinisin na lang natin ulit yan. Okay guys, pagkatapos natin mag-trim, mag-shave, ito na siya. So makikita nyo, pantay na siya. Hindi mo rin mahalata kung alin dyan yung may bald area o alin dyan yung mataas, alin dyan yung nawalan talaga ng buhok. Ayan, pantay na siya. Then nga pala, may nilagay din ako dito, yung anti-shine para hindi magmukhang makintab yung itong part na to para pantay siya pag tinignan dito. Tsaka kahit dito. Para kahit pawisan ka, tamaan ng ilaw, yung part na to, same pa rin nandito sa likod. Yan lang guys. Tsaka yung ano nga pala uli, yung kanina, yung razor na ginamit ko, kaya yun ang mas gusto ko dahil para ganito yung labas niya. Hindi talaga siya yung ahit na ahit talaga. May hair pa rin siya. Size 0 lang yan pagdating sa mga barbershop. Hi! Hi Doc, hello. Hello! I am Doctorials na kayo dyan, mga Betty, mga Mars, mga pare. Nandito tayo para pag-usapan ang tungkol sa tinatawag nating SMP at saka tungkol din sa Bro Art. Okay, gaano ba ka-importante sa atin ang kilay? Kilay is life, sabi nga nila. So, ito ating model, si Joel. Hi. Ang Hi. ating napaka-sexy at machong hunk-hunk na si Joel. Sabi Doc. Oh, sige. Ito si Joel, no? Si Joel kasi, nilagyan natin siya ng tinatawag na SMP. So, nakikita natin siya ngayon. Ang ganda, di ba? So, meron din siyang Bro Art. Yes! Yan.
Papakita ko sa inyo yung mga litrato niya before at yung after habang tayo ay nag-uusap. Okay? Now, itong ating model, si Joel, thank you for being so cooperative. At sinaga niya talaga yung paghihirap talaga magpa-SMP. So, dun sa mga taong gusto magpa-SMP, hindi to biro-biro, ha? Kailangan dumaan kayo sa screening. Meron tayong tinatawag na patch test. Tapos, pag nakapasa kayo sa patch test na wala kayong mga allergies at wala kayong mga health issues, then, siguradong pasado na kayo dyan. Pero, gayon pa man din, meron tayong mga dapat pag-usapan kung kakayanin nyo na hindi nyo babasain ang ulo nyo ng mga ilang araw. So, Joel, ikwento mo ang iyong journey. 1 month to, walang basa ng ulo. Hindi naman ganun. Wala naman ganun. 1 month. Abay, walang mamahu ka na nun, di ba? Siyempre, Oo. kada session nun, 10 days, after 10 days siya pwedeng basain na. So yun, talagang paliligo ka pa rin. Pero iiwasan mo lang talaga siyang mabasa. Ganun talaga pag tiis pogi. Oo, tiis ganda, di ba? Pero actually, dahil very young pa na ang model natin na si Joel, he is only 36, mga kababayan, mga kaibigan, mga Mars pare, mga loving Beckies, etc. Since he's still very young at very youthful ang kanyang skin, no? So very thin at saka virgin yung skin niya. So, kahit after mga 5 days, pwede na niyang basain ng distilled water. Pero yung mga days before that, talagang totally no, wala talaga. Hindi mo talaga pwedeng basain, no? You can take a bath, but provided you're not supposed to wet your head nor your eyebrow. Okay? So, 5 days talaga you have to make tiis, and then after, you can wash it with distilled water, and then after that, pagkalipas ng mga 2 araw, that is the time you're going to use yung shampoo na pinaprovide lang ng ating clinic, which is yung Gugu Sulfate Free. Okay? Which is SSBL Clinic Choice Gugu Sulfate Free. Okay? It's sulfate free. Wala na tayong iba pang dapat pag-usapan. Bakit? Yun lang talaga ang babagay sa kanya at sa mga ating mga iba dyan na SMP. Dahil ang ibig sabihin ng SMP is scalp micropigmentation. Dahil hindi to permanent, okay? Pwede nating i-redesign yung hairline after a few years. So, depende. How many years tatagal ito? Depende. Depende sa age, sa skin type, skin tone, lifestyle, at saka sa mismong material na ginagamit natin, which is primera klase na organic material. Depende sa technician, sa practitioner na gagawa sa inyo. So, sa akin, sa tansya ng ating nakikita, dahil bata pa to si Joel, more or less, tatagal ito ng 4 to 6 years. Or baka abutin pa to ng 8 years. Provided, again, kailangan natin gumamit ng anti-shine. Ano ba yung anti-shine? Yung anti-shine na sinasabi namin, maliban pa sa tinatanggal ang kumikintab ang ulo yung mga nakakalbo, di ba? Yan ang pinaka-problema nila yung Parehas. Oo, yung kumikintab, yung mga ulo, di ba? Para kang tatamaan ng kidlat, di ba, no? Parang may bibili ng tatamaan. So, yes. O para maiwasan yan, kasi pag walang anti-shine, yung itong hair at yung part talaga na walang buhok, nakikita ang separation. And that is very embarrassing. So, we have to use the anti-shine. Ano ba yung anti-shine? Ito ay at the same time may sunblock. Okay? Sunblock to protect the pigments. It's organic. It has many reasons, has many purpose. It's for it's all control at the same time. Kinokontrol niya yung pagpanginginta, pagmamantika ng ulo, pagpapawisan sobra-sobra. No, you can use that every time you go out of the house or you have some events to go to. So when you're staying at home, you can have the option not to use it. Yun lang yun. But also, may I remind those people who are having SMP, wag po kayong gagamit ng mga commercial shampoo dahil number 1, mabubura po maaga ang SMP ninyo. Tutubo po ang hair ninyo. Yes! Hindi po ako nagbibiro. Ito po ang aking evidence. Kwento mo nga, Joel, ano ba ang experience mo? Siyempre, hindi mo siya muna mapapansin Pero after lang days lang, mapapansin mo, pag salat mo, may mga baby hair ka na makakapala.
hanggang sa humaba siya ng humaba. Pero hindi pa siya ganun kakapal. Siguro kailangan ko pang i-trim ng i-trim para humapal siya lalo. At saka, pwede ko bang hawakan? Sige pa. Okay. Wow! May nararamdaman akong buhok. Malambot. Para siyang baby hair nga. Kasi, if I remember right, tagilid tayo ha, hanggang dito yung kanyang baldness. Okay, nag-recede yung hairline niya. But, if you feel it like that, oh my goodness, meron talagang hair na siya. Ayan. If-feel ko. At pag pinanood niyo yung mga iba namin mga videos, bago siya shave yung hair, makikita ninyo kung gaano kalawak na yung tinubo ng kanyang buhok. Now, syempre, depende sa lifestyle ng bawat tao yan. Depende sa kanilang mga ginagawa. But primarily, for best result, ano ang dapat iwasan na kakainin at iinumin, Joel? Hindi ko alam, Dok. Hindi, syempre, Ulitin mo nga. Iwas coffee, ang Dok. coffee. Mm. Oh, yung mga mahilig sa kape, bakit? Ang coffee is, okay, it's antioxidant as they would say, but it's dehydrating. The first thing na made-dehydrate sa'yo, ang pinakamanipis na balat is yung ulo mo. Kung ikaw ay lalaki, syempre, ano bang nangyayari sa mga lalaki, di ba? Usually, nakakalbo sila. So, ang coffee is one culprit na nade-dehydrate yung mga follicles and it will die. And what else? Iwas alak, iwas bisyo, sigarilyo. Tsaa din, di ba? Tsaa, Tea. okay. Kaya kailangan, siyempre, kumain ng mga masusustansyang gulay para matulungan din tumubo yung buhok mo. Yes. Tsaka iwasan natin ng bisyo kasi unang-una, nakaka-affect yan sa system natin. Nakakalbo ka na nga, tapos nagbibisyo ka pa. Kahit anong, it's not gonna work. The only thing is, tutubo nga lang talaga yung mga existing hairs mo. Lalago, kakapal, but yung pinaka-highlight na gusto mo mangyari, it's not gonna work. For now, still in the making and waiting pa rin tayo sa magiging hair ni Joel after many months from now. But for now, he is enjoying his SMP. And one thing, ang ating eyebrow, Joel, si Joel ay ginawa natin ng kilay. Kilay pang lalaki. Okay, maraming iba-ibang klaseng kilay. Merong pang Becky, may pang babae, may pang senior citizens. Iba ang kilay ng mga senior citizens. Iba ang paglalagay ng pigments, iba ang stroking, iba din sa mga young, at saka mga katulad ni Joel. So, depends yan on how, yung face mo, yung kulay. Ang kagandahan ng kasi ng brow art na ginagamit natin is hindi rin siya permanent. It lasts for about 2 to 3 years. Depende sa lifestyle, depende sa mga ginagawa mo sa sarili mong routine. Mag-iwas po tayo sa mga bleaching cream, iwas po tayo sa mga may alcohol, iwas po tayo sa mga astringents. Huwag po natin itatama sa ating mga kilay, lalo na yung mga nagpa-brow art dyan ng microblading at micropigmentation. Dahil yan po ay mag-fade ng napakaaga. Sayang po ang inyong mga binayad. Kaya meron po tayong ginagawa. Ano pong ginagawa natin, Joel? Naglalagay ng ng anti-fade. Yes, meron kaming anti-fade. It will be shown on the screen after this. Anti-fade is to prevent the pigment from fading too soon because it's not permanent. Okay, that anti-fade is organic and it has no alcohol, it's paraben-free, it's silicones-free, it has no harsh chemicals. It's not a bleaching thing. Hindi dapat ma-bleach. At saka may sunscreen siya to protect your pigments to last longer. So, anong pwede nating i-partake sa ating mga viewers, Joel? Would you like to invite them over to SSBL Clinic? Ini-invite ko po kayong lahat sa mga katulad ko, yung mga medyo nako-conscious, tumataas yung hairline, tsaka yung mga makakalbo din yung kilay. Siyempre, habang tumatanda, ganun talaga nababawasan. Paiksi ng paiksi, panipis ng panipis. Ini-invite ko kayong lahat dito sa SSBL Clinic. Dito, yung problema natin lahat masasagot dito. Tsaka ano dito, alaga ka dito, hindi ka basta-basta lalagyan lang. Tagdaan ka sa skin test, patches. Yun, para malaman natin kung may, ano talaga, may
allergy, kung magkakaroon ng reactions yung ink na gagamitin sa'yo. Yun. Sa iba kasi lalagyan ka kagad pag sa pag-upo mo eh. Pero dito hindi. Saka may mga take-home kit. Lahat yun, basta kompleto na. Wala ka nang gagawin, kundi yun na, magpalagay na lang, tsaka pa-consult kay Doc. Sige. Videos na pwedeng ipalabas para sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, mga questions and answers nyo regarding yung mga ano ba tong microblading, ano ba tong mga micropigmentations, well, actually, pwede nyo kaming i-private message sa aming Facebook account, which is SSBL Ngipin Clinica. Be serious enough. Show your picture. I will answer all your questions. Okay? So, that is for free. Then, you will know kung gusto mo, ayaw mo. Okay? Dahil meron tayong tinatawag na mga aftercare and before care and preparations and after preparation. Sanitize ng ating kapaligiran. So, at meron po tayong mga piniprescribe na mga gamot na you have to buy sa drugstore. Okay? Mga legitimate drugstores. Hindi po kayo uupo dito at lalagyan ko po kayo na hindi po kayo merong gamot. Okay? Micropigment, double purpose din to. So habang nagpapatubo ako ng buhok, kalbo yung dating ko pero may buhok siya. Para pag humaba na yung mga nagkaroon ng bald area, yung natinubuan na ulit ng buhok, para sabay ko na siyang patutubuin ulit lang. Yeah, it's good that you mentioned that before we go. Dahil si Joel, hindi naman siya totally talagang na-bald. So, may receding hairline lang siya. Kaya po yung ginawa nating SMP sa kanya, double purpose. Yung isang clean cut na ganito, at yung may hair na papahabain niya, at ang tawag doon ay camouflaging. So, pag mahaba na yung hair niya, may bang siya. So, kung merong parts dito na hindi pa nag-grow, magiging part na ng hair niya ito. Parang nag-camouflage lang na meron siyang buhok sa ilalim. So, yun ang kagandahan kasi ng SMP. And luckily, ang receding hairline niya is not really that gray. So, minimal siya. Okay guys, bali ito na, nung shinave ko siya, bali makikita nyo. Yung iba kasi, makintab yung bald area dun sa merong may hair talaga. So, gagamit tayo ng anti-shine. Para magpantay, para hindi makintab yung front natin. Para balik, ano lang siya, katulad lang siya ng mga nasa likod pag nakatagilid. Parehas lang. Hi everyone, I am Dr. Liam. This is my model Joel, and he's about to show you the anti-shine. Can you show the anti-shine to our viewers? Yep. Okay, the usual problema ng mga tao is makintab ang kanilang ulo. Kahit sabihin na SMP na natin sila, itong part ng walang hair, ma-obvious siya, lalo na pag napawis yan, makintab siya. Di ba yan ang mga problema ng mga lalaki? Pag wala ng buhok, makintab ng ulo, para sila So, gagawin natin ngayon ang paraan niya dito sa SSBL Clinic. Meron tayong tinatawag na SSBL Clinic's Choice na Anti-Shine. So, i-apply natin ito kay Model Sexy Joel. Hi guys! So, here we are. We're gonna apply the anti-shine with the silicone applicator. So, we're gonna apply this. We're gonna apply not against the hair but downwards. Okay? Now, kung mag-a-apply tayo, dahil dito bald, we have to apply up to here. At least here, dyan. Para hindi siya nag-separate pag nagpapawis. Kasi itong part na to, hindi na siya magpapawis. Tapos meron siyang powdery finish later, no? Mm-hmm. So, wait for a few minutes. And then, mafe-feel mo na pulbos na siya. Let's wait for a few minutes. Here we are. After 5 minutes or 3 minutes, depends on the temperature. So, powdery finish na. So, Joel, can you touch your scalp? Bali, ito na siya guys, kung makikita nyo.
pantay na siya. Mm. Hindi na siya makintab, pantay na siya dito sa likod, tsaka sa harapan. Nakatapat yung mga ilaw natin sa kanya, pero wala kayong nakikitang makintab. Mas makintab pa yung salamin ko. Yan. Okay? So, talagang 101% hindi siya makintab. Anti-shine. Anti-shine siya. Kaya hindi na kayo mahihiya na sabihin na bakit nagsiseparate yung SMT mo at yung hair mo. So, as you can see, maganda ang pagkaka-apply natin sa ating model. Okay na. Ito ulit tayo guys. Bali, ano na, nakita nyo na yung finish sa ulo ko. Siyempre, hindi ko na nagpas yung sa kilay. Kung mapansin nyo, makapal. Ito kasi yung part na tulad before, halos nakakalpo na. So, sinundan lang ni Doc yung mga tubo ng buhok. Pinapalan lang. Kasi hindi naman ganun kakapal. Siyempre, iba-iba yung strands ng kilay. Diyan, sa mga lalaki, pwedeng kapalan lang konti. Pero hindi katulad sa mga babae na sobrang kapal. Iba-iba naman yun. Bali, tulad yan, sa mga kaibigan nating Betty, sa mga LGBT ko, ito, pwede yung pagwalin ko dito. Tsaka sa mga babae din lalo. Dapat na maitim, yung babae. Basta kung ano yung babagay. Kung ano yung babagay, may mga sample naman dito na types ng kilay. Para ipipiliin nyo rin, tsaka sasabihin din naman ng doktor. Talagang yun lang dapat ilagay. Siyempre, hindi naman lahat forever. Ito, naglalast to mga 2 to 3 years. Kaya siyempre, maglalagay tayo ng anti-tape para mas lalo pa siyang tumagal. Iyan na lang, lalagay na lang namin dyan sa screen. Pati yung mga loop. Hello, we're here again with my model, my sexy model Joel. We are here to put this anti-fade. And what is this? This is organic. It's paraben-free, alcohol-free, and it's not with glutathione nor any whitening. We're not supposed to use anything na merong pampaputi dahil mamumutla ang ating eyebrow. Lalahanin natin, itong mga brow art natin is not permanent and it's also organic. And not only that, it only lasts for about 2 to 3 years. It depends on your lifestyle. Now, to prevent it from further fading, we're gonna use this anti-fade. Okay? In a few minutes, I'm going to show you how to apply. Okay, now we have ang paglalagay natin is halos konting-konti lang kasi maliit lang ng tuldok ng pencil pataas. Okay? And that's it. And let it dry sa fan. Pahanginin natin. Okay, you can put it every day. It has to be every day, especially in the morning once you're done with your facial routine and everything. Now, make sure, even for guys, alam ko may mga facial routine ng mga lalaki ngayon kasi it's the year of beautification. Kaya wag nyo lalagyan ng kahit anong ibang sunblock or anything na regimen nyo or retinol, lalo-lalo na ang kilay nyo. Bakit? Mabubura ng maaga. Mag-fade yan. Sayang ang ginastos nyo, sayang ang hirap ninyo, sayang lahat. So, iwasan ninyo ang paggamit ng mga products na pwedeng merong whitening, bleaching, mga retinol, mga merong mga kung ano-anong mga products na pwedeng makapagpaputi. Iwasan nyo, kung gusto nyo pumuti, dito lang. Okay? Pero huwag nyo tatamaan ang inyong mga kilay. So, for your eyes, because it's organic, and has a shelf life of 3 years once na nag-isa mo na siya. Okay? Wala siyang alcohol. Remember, bawal ang alcohol sa kilay natin, bawal ang mayroong mga hydrogen peroxide, bawal ang may mga bleaching cream sa ating kilay. Dahil yan ay definitely masisira yan. Mapapaaga ang pag-fade. This is to help you with your kilay to last for 3 years.
Yan, candid lang. Sige. Okay lang. I-candid mo. Ang ganda. Yan. Candid. Candid.